Samantala, himayin po natin ang mga naging kasagutan ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa mga lumabas na ebidensya laban sa kanya sa pagdinig ng House Committee on Justice, partikular sa datos ng Anti-Money Laundering Council at ng kanyang SALN. Makakasama po natin ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office na si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Ulat Bayan. Magandang gabi sa inyo, Audrey, Sir Audrey, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo. Okay, Attorney, gaano po kahalaga na mabusisi yung SALN ni Vice President Sara Duterte para mapatunayan kung talaga nag-commit ng impeachable offense ang pangalawang Pangulo? Kailangan talagang pag-aralan natin, because sa nakaraang hearing, talagang nag-produce na via subpoena do Tecum ang mga government agencies. Nagpalabas ang Ombudsman at ang Anti-Money Laundering Council at pati ang SEC sa mga income ng mga alleged companies ng Vice President ng asawa niya si Attorney Mans Carpio. Ang sinasabi, kasi nung flash sa screen, kitang-kita naman ang discrepancy, na iba yung sinasabi ng Vice Presidente sa kanyang SALN at iba naman ang sinasabi ng Anti-Money Laundering Council. Kanya dapat talaga, kasi lagi nating sinasabi, the figures don't lie. Sinasabi nila na may bias daw ang House Committee on Justice, kumukuha sila ng mga witnesses na nagbibigay ng opinion or hearsay or perjured witness, kasi may kaso daw yung isang madriagang witness na yan. Pero ngayon, hindi na nila masasabing nagsisinungaling ang ebidensya because these are documentary evidence from official sources which are government agencies, di ba? Well, Attorney, So kailangan talaga sagutin nila. Well, Attorney, Yung sagot naman nila, hindi naman maintindihan yung sagot nila. Nung nag-press conference the other night, or I think it was last night, basta nag-press conference sila, ang sabi nila, hindi namin sasagutin yan because sasagutin namin sa Senado. Pero may isang nagtanong na isang media person, bakit may discrepancy? Wala naman dineclare na cash on hand and in banks, na for 6 years. Ang sagot ng kanilang defense team, kasi nakabukol yan, naka-lump sum yan sa tinatawag na entry na others. Pero nung tinignan ko, kasi public document na, nasa Facebook na to, tsaka pinost na to in the websites, various websites, pag tinignan natin yung others, is balance mo, hindi tutugma sa total figure na 6.7 billion. For instance, gamitin lang natin yung year na 2024, kasi hanggang 2024 lang ang records natin. Sa 2024, yung sinasabing others ni Vice President Duterte through her defense team is, yung others is 5.8 million lang. Napakaliit. It will not explain the discrepancy between yung sinubmit na statement ng bank reports ng AMLA at saka nung dineclare niyang net worth. Okay, Attorney, yung others, others 5 million lang. Napakaliit. Okay, Attorney, nabanggit mo yung others, ano po kayang posibleng dahilan kung bakit sa others naka-line item inilagay yung cash on hand at deposits sa SALN ng Vice Presidente? Pero from years prior ay may separate line item naman ito. Kasi in previous years, meron entry na others. Kasi may real property, alam naman natin yung real property, mga lands yan. May personal property, like siguro jewelry, cars, etc. Merong others, kunyari insurance, investments, etc. Others yun. Pero ngayon, yung recent forms na nakikita natin,
may specific column ang cash on hand and in the banks, no? Doon talaga dapat himayin natin. Kasi for 6 consecutive years, puro none. Okay, Attorney. None. Ano? Mhm. Paano ba ma-identify kung alin yung cash on hand and deposits kung lump na ito sa others? Yun na nga ang problema. Dapat sagutin nila yan. Wag na nilang i-evade na. Sabi nila, ready naman daw silang magsagot. Pero ayaw lang nila magsagot sa House Committee on Justice. Sasagutin daw nila ang kanilang theory or ang kanilang depensa na hindi naman non-disclose, no? Nag-disclose daw sila kasi bakit kailangan busisihin ito? Kasi ito yung charge ng complaint, yung third impeachment at fourth impeachment complaint. Na culpable violation of the Constitution, impeachable offense yan. Pag hindi mo dineclare yung tamang amount, the failure to disclose yan, which is a violation of the Constitution. Kasi alam naman natin, pag public official is a public trust, no? Especially dealing with public funds na dapat accountable ka. So pag hindi mo dineclare, violation na yan ng Constitution at impeachable offense na yan. So maaring two things yan. Failure to declare, to disclose, no? Kasi hindi balanse yung figures ng AMLAC tsaka yung dinisclose na net worth, no? At hindi rin balanse yung pinakita ng SEC kasi ang sinasabi, kanya wala dyan kasi investment namin yan sa mga companies sa SEC. Pero ang pinakita ng SEC sa subpoena documents ng mga company, lugi naman yung mga companies kung saan sila nag-invest, no? So, hindi pwedeng source of income ang companies, ang investments sa companies. So, that leads us to conclude na unexplained. Hindi nila ma-explain. Okay. Ang tawag doon, unexplained wealth. Ano yung source? Saan nang galing yan? At itugma natin sa affidavit na binasa ni Trillanes at tinestify rin ni Trillanes nung Senator Trillanes nung hearing. Ang sinasabi niya, yung mga hindi nila ma-explain, galing sa droga, drug money yan. Galing sa mga manager's check yan. Galing sa mga joint accounts yan ng Duterte family. Yun ang sinasabi niya. At nung nag-random sampling, ang Congressman Laila de Lima, sa mga sinabi sa affidavit ni Senator Trillanes, eksaktong-eksakto. Up to the last centavo, yung hindi dineclare ng Vice Presidente. So, kailangan talagang i-explain niya yon. Okay, Attorney Kapunan, aware na po tayo sa lumabas na bilyong pisong transactions na inilatag ng AMLAC sa Committee on Justice. Ang sabi po ng defense team ng Vice Presidente, lumubo lang ito kasi ang iprinisinta ng AMLAC ay yung pinagsama-samang withdrawals at deposits in a span of 18 years. Ano po yung reaction nyo dito at pwede na ba itong ituring na illegal wealth? Kasi kung gagamitin natin yung argument na yan, tama sila, no? 6.7 billion total, no? Kay Vice President Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Carpio. At sinasabi nila na total naman yan, wala naman dyan yung outflow tsaka inflow ng pera over the years, no? Pero nakalagay sa report ng AMLAC mismo, ang inflow ng pera is 4.425 billion. Inflow yan. Ang outflow is 1.554 billion outflow. Kung i-add mo yan, may balance talaga. I-add mo yan, i-subtract mo sa 6.7 billion, may natitira pang hindi ma-explain na 2.87 billion. Ngayon, yung 2.87 billion na yan, saan yan? Saan yan linlagay? Nasa bangko ba yan? Kung nasa bangko, di dapat nasa column ng cash in hand and in banks. So, undisclosed, not disclosed in the
in the net worth or in the financial, in the statement SALN, non-disclosed or unexplained. Saang source galing yan? Okay, Attorney, ayon po sa kampo ng Vice Presidente, handa silang patunayan sa impeachment court na tugma yung SALN ni VP Sara at walang irregularidad. Ano pong take nyo patungkol dito? Ang ibig sabihin po ba nito sa trial na sa Senado, if ever nakaharap ang Vice, at hindi na sa mini-trial kung tawagin sa Kongreso? Alam mo, diyan kami nagtataka, no? Kasi nung last year, nung nag-file ng impeachment complaint nung 19th Congress, sinabi nila na bakit ganon, walang hearing sa House. Kasi yung mode na ginamit, by way of paalala natin, no, ang pag-file ng impeachment, pwedeng isang private complainant, isang citizen, pero endorse ng isang membro ng Congress. Pwede rin diretso na isang membro ng Congress mismo ang magpa-file, no? Tapos pupunta to sa Committee on Justice. Ang nangyari last year, ang ginamit nilang mode of filing ng impeachment yung direct filing ng 1/3 ng House. Kanya hindi na dumaan sa Committee on Justice. Ngayon, this year, meron 2 impeachment complaint na ang finding ng House Committee on Justice is sufficient in form at sufficient in substance. Kanya ngayon, ang hearing sa House to find out kung may probable cause na itawid itong mga complaints para sa full trial sa Senado. Ngayon sila binibigyan ng due process. Ngayon naman sila nagrereklamo na ayaw namin dyan sa House. Kanya laging tinatawag ng Chair Jinky Luistro kung nag-appear ba ang Vice President o kung meron ba siyang representative o kung meron ba siyang lawyers, kasi every step of the proceedings, binibigyan siya ng opportunity to ask her clarificatory questions or to ask questions through a member of the Justice Committee or through any congressman, no? By way of manifestation. Hindi nangyari yan. Bakit? Kini-question niya last year, wala siyang due process. Ngayon na binibigyan siya ng due process, ayaw naman niyan magsalita sa Kongreso. Pero nagsasalita ang defense team, ang mga DDS Army, ang mga trolls sa labas. Hindi naman yun ang proper forum. So nagtataka tayo, bakit pa nila hihintayin ang Senado? Dahil ba meron mga senador dyan na nagsabi sila na no matter what the evidence is, talagang loyal sila sa Vice President. Huwag naman sanang gawin ganun. No? Okay, Attorney. Let us look at the evidence. Alright, Attorney, as per Attorney Powa, wala pa raw silang natatanggap na notice from COA para ibalik yung disallowances. Pero may nakapirma na doon sa last page na receive dated April 8 sa line ng OVP. Ano pong ibig sabihin nito? Posible bang nasa OVP na ito pero hindi pa nakakarating sa Vice Presidente? Kasi naman yung kung may receive copy, that means may presumption na talagang tinanggap, no? Kasi baka marami naman silang office, no? Baka ini-expect niya na sa office ni Attorney Powa o sa office ng Fortune Narvasa o sa office ng pero meron talagang pinakita ang Committee on Justice Secretariat na duly received. Doon nag-iingat, nakikita naman natin sa mga telecast na live telecast, no? Tinatanong ng chairman, pinadalhan ba ng notice of hearing? Pinadalhan ba ng document? Pinadalhan ba ng mga pina-file dito, request for subpoena, etc. No? At tinatanong naman, sinasabi naman ng committee secretariat, oo, at ito ang pirma. So baka naman meron lang inefficiency mga offices nila, no. But in any event, miski na hindi pa nila natanggap, ina-televise na yan. Alam na ng buong bayan na may withdrawal, na may denial of the appeal, no, sa COA. Alright, maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan, Attorney Lorna Kapunan. Maraming
maraming salamat din sa panahon at sana sa next hearing mag-appear na kasi napakabigat ng complaint na itatalakayin sa next hearing. Ito po sa April 29 yung tungkol sa threats and hiring of an assassin na isa ring violation ng Constitution.